Cambio naman tayo sa sports, sa boxing kung si 5-time Trainer of the Year Freddie Roach ang masusunod. Gusto niyang matuloy ang unprecedented fifth battle ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Ito'y kahit panabigo ang Mexican counter-puncher sa title challenge kontra naman American WBO welterweight champion Timothy Bradley noong linggo. Nasa General Santos City si Dennis Principe at narito ang kanyang report. Kahit na nagwagi si Timothy Bradley kay Juan Manuel Marquez sa kanilang welterweight encounter, hindi pa rin ito sapat para maging frontrunner ang undefeated American bilang next marquee opponent ni Filipino boxing sensation Manny Pacquiao. Ito ang isiniwalat ni famed trainer Freddie Roach na sa panayam ng PTV Sports dito sa General Santos City. Ayon kay Roach, mahirap ibenta ang estilo ni Bradley sa pay-per-view market kahit na sabihin pa na undefeated sa 31 fights ang 30-year-old WBO welterweight champion. Natalo man si Marquez kay Bradley, paniwala pa din ni Roach na mas bebenta pa ang Pacquiao-Marquez fifth fight kumpara sa Pacquiao match. Well, he doesn't have to bring audience on pay-per-view, has been proven. And that would probably go on regular HBO. Business-wise, Marquez is a much better fight money-wise. Ibinanyag din ni Roach na parehong sila ni Manny Pacquiao na pursigido sa fifth encounter kay Marquez. I think me and Manny are on the same boat. I think we both want Marquez because, you know, we want to take away what he did. I mean, the thing is, he had a great win over Manny, of course. Sa ngayon ay nasa General Santos City si Roach dahil dito sa Tuna, capital ng bansa, ninais si Pacquiao na magkaroon ng training camp para sa kanilang susunod na laban. Nagandang si Pacquiao para sa kanyang 12-round welterweight battle kontra Mexican-American Brandon Rio sa November 24 sa Macau. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala sa basketball naman, pansamantalang binigyan ng kasiyahan ng reigning PBA D-League champion Blackwater Sports ang ilang nasalanta ng matinding lindol na tumama sa Cebu City nitong Martes. Katapat ang host University of San Carlos Warriors, nagpasiglap ng gusto ang Isaac steered team sa harap ng mga Cebuano fans. Ito naman ang tinutukan ng aming kasamang si Snow Badwa at narito ang kanyang report. Makalipas ang 7.2 magnitude na lindol, binabalot pa rin ng kaba ang mga taga Cebu City. Hindi pa rin kasi nilulubayan ng mga aftershocks ang lungsod. Ang ilang mga building, bakas na ang banta dahil sa paulit-ulit na paggalaw ng lupa. It's just that when the aftershocks happen, they come in different intensities. You do get shocked. And there were times where everyone is asked to leave the building just to stay in the lawn. Pero bahagyang naibsan ang kaba ng mga taga Cebu City matapos na sumalang sa isang tune-up game ang Blackwater Sports at ang kanilang ipinagmamalaking University of San Carlos Warriors. Bagamat hindi gaanong naanunsyo, dinayo pa rin ng ilang mga rabid basketball fans ang laro. Kwento sa amin ng mga nanood, isa itong paraan para kahit papano ay malimot muna nila ang takot na may ilang araw ng kumakabog sa kanilang dibdib. Kasi kahapon, parang talagang yung kahapon kasi parang na ano sa earthquake. Ngayon parang gumagana ng loob, parang dito nanood ang palaro. Sana tuloy-tuloy na mawala yung lindol. Panawala yung kaba sa earthquake. Ang na-relax na. Kasi may pamangkin rin ako dyan. Ginagabayan ni dating PBA superstar June T. Valenzuela. Nagpakita ng lakas at liksi sa first quarter ang Warriors. Gamit ang kanilang athleticism na pinakinang ni Cameroonian foreign cager Saluya Ahmed, pumoste ng 10-point lead sa halos kabuuan ng first quarter ang mga nakadilaw at verde. Frustrations at kabi-kabilang turnover naman ang nagpasakit sa ulo ni Blackwater Sports Leo Isaac. Pero matapos mag-adjust ng offensive juggernaut, unti-unting nakabalik sa forma ang Blackwater. Sa pangunguna ni Nabacon Austria, Mikey Reyes at Jericho Cruz, gumapang pabalik ang Joseldo C-owned franchise hanggang sa sila pa ang lumamang ng 15 sa final 4 minutes ng laro. At dahil mas eksperyensyado, hindi na pinaporma pa ng PBA D-League Foundation Cup Champions ang kanilang bagitong karibal tungo sa 70-56 win. They have a good game and I think they can do better. They are older than us. They are in D-League, so we learn more today. Matapos ang laro, nagpahayag ng hindi pag team. For
room for improvements. No? We just tried to get some combinations. We tried out some players. Still would like to emphasize that winning habit. I continue on telling my players to develop that winning habit. Kaya naman back to back. Gawin lang namin yung mga gawin na dapat namin gawin. Depensa, offense. Medyo yung core naman nung last year nandito pa rin, yung nag-champion. Tapos nagdagan pa ng mga bagong players na magagaling. So yun, sana makaulit-ulit kami. Samantala, hangad naman ni Valenzuela na magkaroon pa ng singtaas ng level na tune-up para sa University of San Carlos na kanyang i-coach simula sa susunod na season ng Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated. Nagpapasalamat din kami sa kanila. At paano nakarating sila sa lugar na to sa Cebu, lalo na ngayon may lindol pa. Papasalamat kami sa kanila. Kasunod ng kanilang magandang performance, malaki ang paniniwala ni team owner Josel Dosina 3 weeks bago ang opening ng PBA D-League Aspirants Cup. May chance pang ma-fine-tune ng Blackwater Sports ang kanilang sistema. So I think the team is improving. More policing needed. Obviously, we need some more playing time to gel up everybody. The right step, one step at a time. We still have 3 weeks to adjust before our first game in D-League. Let's see what happened to the next few tune-up games. Susunod na makakaharap ng Blackwater ay ang Southwestern Visayas University Cobras. Sa kasalukuyan ay 2-0 na sa kanilang preseason assignments ang Blackwater Sports na noong isang linggo lamang ay dinaig pa ang PBA D-League rival na UE Cebuana Lulier team. Mula dito sa Cebu City, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan.